Praise the Lord. Barbie. So, purihin po ang ating Panginoon. Sa araw pong ito, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong pagsamba sa ating Diyos. At ito po ay sa pamamagitan po ng ating mga pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Siyempre, ang pagsamba po sa Diyos ay sa Espiritu at katotohanan. Hindi pwedeng sumasamba lang tayo sa Diyos tapos yung mga salita niya o yung katotohanan ay hindi naman natin tinatanggap, hindi natin pinapakinggan o kaya hindi natin pinapaniwalaan. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil para tayo tunay na makasamba sa Diyos, kailangan sumusunod tayo doon sa katotohanan. Dahil ang tunay na pagsamba ay hindi yung tayo lang nagpupunta dito, nagsasama-sama. Kasi pwede tayong linggo-linggo nasa church pero hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Diba? Pwede yung ganun Kaya hindi rin po pagsamba yung ganun, mga kapatid. Dahil ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang pag-araw ng linggo. Kundi ang pagsamba sa Diyos, ay hindi lang araw-araw, kundi bawat segundo, bawat oras sa atin pong buhay. Kailangan siya po ay ating napaparangalan. Hindi katulad nung ginagawa po ng iba, parang, ay babawi ako, marami akong ginawang kasalanan, kaya sa linggo pupunta ako magsisimba para mawala lahat, parang ganon, Ay hindi po ganon ang pagsamba, mga kapatid. Ang tunay na pagsamba ay yung atin pong buhay. Ayan. Tuloy po kayo. Ayan. So, kaya sa araw pong ito ay ito po yung atin pong tatalakayin. Ayan. Ang Biblia at ang Kristiyano. Dahil hindi nga po pwede na ang mga Kristiyano ay hindi pinapaniwalaan itong Biblia. Meron pong mga Kristiyano na yung ang tawag sa sarili Kristiyano, pero parang hindi naniniwala sa Biblia. Hindi po nila di nila binabasa or parang binabaliwala po nila. Pero ang tawag nila sa sarili nila ay Kristiyano. Dahil sinasabi nila, gawa lang naman ng yan tao yan Yung ganon, pagka ganon ang katwiran po ng mga taong ganon, ay, ang malaking tanong po ay talaga bang nakakakilala sa Diyos yun o Kristiyano po yun. Samantalang tayo po, ang Biblia po, ay salita ng Diyos. Isa po yan sa dapat na ating pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, At ang salita po nga ng Diyos ay hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Wala po tayong dapat na ibang saligan sa ating buhay pananampalataya, walang iba kundi yung Biblia. Mga kapatid. Kaya ito po yung atin pong tatalakayin at ang atin pong teksto ay ito pong 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay yung malakas. 1, 2, 3. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Alam niyo po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, ay yung pong unang-una, yung kasulatan, yung lumang tipan. Hindi lamang po yung bagong tipan. Kasi po, yung lumang tipan,
ay bahagi. Ano po? Bahagi po yon ng kasulatan, ganun din po yung bagong tipan. Kaya nga ang sabi niya, yung kasulatan, sabi, ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin po nito, ay pinangasiwaan ng Diyos o pinangasiwaan ng banal na Espiritu, mga kapatid. At sabi diyan, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ay napakarami pa naman ngayon ng mga bulaang aral, mga bulaang guro, ayun, bulaang propeta, bulaang mga apostol, dahil may mga nagpapahayag na sila daw yung huling apostol, merong huling sugo, di ba? Ay pagka gano'n ng pahayag, pwede rin pala akong magsabi na ako yung huling pastor. Na tinawag ng Diyos. Delikado yung mga ganong claim. Ano po? Yung puro huli. Sila na lang daw yung huli, mga kapatid. Sabi diyan, sa pagtatama sa maling katuruan. Kita niyo po? So, ibig sabihin, yung Biblia po, ang magtatama sa maling katuruan. Ay napakarami po ngayon ng mga maling katuruan. Kaya hindi po lahat ng ng napapakinggan natin, agad-agad nating paniniwalaan. Kaya nga sinabi din ni Apostol Pablo yan na subukan nyo muna ang espiritu na yan. Kung iyay mula sa Diyos o hindi. Sinabi niya yan kay Timothy, di ba? Alam niyo po, madaling malaman yun yung mga ganon. Halimbawa, yung nangangaral, paano ba namumuhay? Di ba? Doon pa lang, malalaman nyo na kung yun mula sa Diyos. Kung paano namumuhay, yung mga nagtuturo o nangangaral. Sabi diyan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain. Ayan po pala ang purpose ng kasulatan. Yan po pala ang layunin, ng salita ng Diyos. Yung itutuwid o yung itatama, o itutuwid yung liko nating mga gawain. O tayo ba mga Kristiyano, minsan naliliko pa. O kaya anong gagawin? Itatama. Ay ano naman dapat natin gawin pag tayo tinatama? O magpapatama. Hindi sasabihin nyo, si pastor, ito na naman, pinatatamaan na naman kami. Hindi. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, itatama nga po tayo. Hindi naman tayo pinapatamaan eh. At kung tinatamaan man tayo, ay ibig sabihin, merong may mali. May mali. Ay siyempre, pagka may mali, kailangang itama. Sabi pong ganon. At sinundan niya pa, sabing ganon, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kita niyo po yung salita ng Diyos o yung kasulatan, yung purpose niya, sabi ng salita ng Diyos mismo, ay itutuwid tayo, sabing ganon, yung ating likong gawain at sasanayin tayo, sabi ganon sasanayin tayo para sa matuwid na pamumuhay. Bakit? Ay iba yung mga nakasanayan ng mga tao eh. Kaya sinasabi ng iba, normal na lang yan kasi yan na yung nakasanayan eh. Di ba? Ganyan po yung katuwiran po ngayon. Ay, ganyan na pastor, yan na yung in ngayon. Yan na yung pangkaraniwan ngayon. Yan na po yung ordinaryo ngayon, Kasi, karamihan, ganyan na eh. Di ba? Ganun po yung ngayon eh. Katwiran eh. Karamihan daw kasi, ganyan na. Kaya kinakailangan daw, ay sumabay na lang. Ay mga kapatid. Para pa at isinulat yung salita ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya nga po yung iba, yung ayaw magpatuwid, ayaw magpaturo, ayaw magpadisiplina, maalis sa church eh. Maalis sa church. Mga kapatid. Kasi ayaw po nilang sundin.
Tapos pagkahalimbawa, meron sa inyong manghihingi ng Pastor, pwede ba akong magpa-advise o kaya naman magpa-counsel? Ay siyempre, pagkahalimbawa, yung mga leader ng church, hingi kayo ng counsel, ng advice. Siyempre, ang kanyang ituturo, sasabihin sa inyo, ay yung salita ng Diyos. Di ba? Sasabihin namin sa inyo yun. Ngayon, sasabihin, kasi Pastor, malakas ka naman kay Lord no? Kaya sa inyo kami, lumalapit. Di ba? Ganun yung iba. Eto naman susunod, pagka halimbawa, a-advise na, kakaunsilan na minsan, aba, nung una ang saya-saya nung lumalapit. Pero nung kinakaunsil na, para sabihin sa kanya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, abay parang ayaw naman tanggapin, mga kapatid. Ay hindi po ganun. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo nagsasaliksik, para nga maisagawa po ito, maganap po itong lahat. Ito pong mga nababanggit na yan, yung tayo'y maitama, yung tayo maituwid, yung tayo po ay sanayin, sa matuwid na pamumuhay. Tandaan po natin, wala pong Kristiyano, dapat, na hindi namumuhay ng matuwid. Ay, iyan na nga po, sinabi na nga po lahat Baka sabi niyo, Pastor, sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ay talagang lahat tayo ay makasalanan. Pero naparito ang Panginoon para tayo, ituwid. At ginagawa niya ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi, sa 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat. Sino yung mga lingkod ng Diyos? Tayo. Lahat tayo, naglilingkod sa Diyos. Lahat tayo, mga tagapaglingkod, mga manggagawa. Simula nang tayo maging mananampalataya, naging bahagi ka na ng katawan ng ating Panginoon at naging bahagi ka na ng mga manggagawa ng ating Panginoon. Siyempre, yung mga manggagawa, sabi, upang maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tingnan niyo po, pagka tayo po ay nabubuhay sa katwiran, na sinasana yung ating mga sarili na talagang mamuhay ng matuwid, ng karapat-dapat. Siyempre, tayo po bilang lingkod ng Panginoon, di ba? Bilang lingkod ng Panginoon, nagiging tayo, katanggap-tanggap. Saan? Sa harapan ng mga tao. Ang pangit naman po kasi mga kapatid, na nangangaral tayo, nagtuturo tayo, nagsasabi tayo mga Kristiyano, mananampalataya, tapos yung buhay natin hindi lapat o akma doon sa sinasabi ng Biblia o ng kasulatan. Kaya dapat po, ay lumalapat yung atin pong mga buhay. Doon sa ating mga pinaniniwalaan na salita ng Panginoon. Yung parang siya, yung nasa hulog. Amen? Dapat nasa hulog lagi tayo. O kaya naman nasa libel. Ayan. Di ba? Kasi yung salita ng Diyos parang libel yan Parang hulog yan. O, diba? Parang aanin ka yung hulog kang gano'n. Mukhang wala ka sa hulog, brother boy ngayon Parang gano'n, ba? Di ba? Halimbawa lang. Siyempre, pagkahalimbawa, yung salita ng Diyos, hindi lumalapat doon sa pamumuhay mo, wala ka na sa hulog. Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos. Kaya ating tatalakayin, bakit nga po ba tayo naniniwalang ang kasulatan o Biblia ay salita ng Diyos? Kasi maraming hindi pa po naniniwala dyan Kahit yung mga nagsasabing Kristiyano, talaga ayaw nilang paniniwalaan.
So bakit nga po ba tayo naniniwalang ang kasulatan o Biblia ay salita ng Diyos? Una, dahil ang lumang tipan ay pinananaligan at itinuro ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad. Tandaan po natin, ang lumang tipan ay pinananaligan at tinuro ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad, mga kapatid. Sabi diyan, ang lumang tipan, kung tawagin natin, ay nakatatag na noong panahon pa ng Panginoong Jesus. Nakatatag na yan noong panahon pa ng Panginoong Jesus. At ito ay nakasali na rin sa Griego. Ano po? Isinulat po ito sa Hebreo at Aramaic, yung pong lumang tipan. Ano po? Dito sis, marami pang upuan dito sa unahan. So ang lumang tipan po ay ano po yan ang salita po ng ano yan ng Hebrew at saka Aramaic. Pero sa panahon ng Panginoong Yesus ay nakasali na rin siya ano po sa Griego, ano po, na siyang ginamit ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad nung panahon niya. Ang tawag po rito ay Septuagint. Ayan, masyadong ano siya, no? Salitang ano to mga Bible scholar, no? Septuagint, ano po, o yung LXX. Ang ibig sabihin po niyan ay, ano po yung L? Sa Roman numeral. 50. Yung X, 10. Plus X, 70. Kasi nga po, yung pong Septuagint, ano po, ay tinranslate po yan, ano, nung pong mga matatalinong kumikilala sa Diyos para i-translate siya sa halimbawa sa Greek. Ano po? Kaya tinawag po siyang Septuagint. Ano po? Atin pong masisilip ang ganitong paniniwala at paninindigan ng Panginoon at ng mga alagad niya na sumusunod sa mga halimbawa. Ayan po yung Septuagint. Hindi po natin mababasa yan. Actually, ano to? Greek to. Mapapansin nyo po yung Greek na yan, ano po, wala pong mga ano yan, yung tuldok, wala ring mga ano, yung quit. Meron man siyang quit, o yung tudlik ba yun? Tama, no? Sa taas, at saka yung tuldok sa taas. Pero dun sa mga ano, sa baba, wala. Ganun po yung ano, no, yung mga salitang Griego, ano po, katulad po niyan. So ang Panginoong Yesus, ano po, at ang lumang tipan o yung kasulatan. Ibig sabihin, talagang pinananaligan po yan ng Panginoong Yesus at ginagamit niya. Ano po? Kaya sabi po rito, huwag niyong akalaing naparito ko upang ipawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta. Naparito ko hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ano? Sabing ganon. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit. Sabing ganon, ano po? Ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya nga po, di ba, ang totoong nakatupad lamang sa kautusan ano po, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po? Ginanap niya pong lahat yon, mga kapatid. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sabi pong ganon. Aba, ano po pala, no? Magiging dakila po pala tayo kung ito'y ating itinuturo at tinutupad. Baka sabihin nyo, ay pastor, di ba hindi na tayo dapat nabubuhay sa kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos? Ay alam nyo po mga kapatid, mas mahigpit nga si Lord
kaysa noon. Alam niyo po ngayon, di ba, sabi nga, huwag kang mangangalunya, sabi sa kautusan. Yung pangangalunya, ano yun? Di ba, yung, alimbawa, may asawa ka na, tapos yung nagtataksil ka sa iyong asawa, nangangalunya ka. Pero sa Panginoong Yesus, ang tumingin man sa isang babae, ang tumingin lamang sa isang babae na may masamang pagnanasa, ay nagkasala na ng pangangalunya. Mas mahigpit pa pala ang Panginoong Yesus. Kaysa dun sa kautusan. So, ibig sabihin, ang tao talaga ay ililigtas ng ating Panginoong Yesus para sumunod talaga sa Kanya. Para mamuhay talaga na katulad niya. Kaya ba natin yon? Unti-untiin daw, sabi ni Sister Myla. Kaya po natin, pero kung wala tayo kay Kristo, hindi natin kaya. Maniwala po kayo mga kapatid. Ang tao, pag hindi nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, hindi niya talaga makakaya. Hindi niya magagawa na makasunod. Kaya kinakailangan nga, magpapasya tayo Kasi ang gusto ng Panginoon, yung pusa. Pusa. Hindi yung sapilitan, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, yung sariling natin, kagustuhan. Sarili nating pasya. Kaya nga ang sabi, ang sino mang ibig sumunod sa akin. Diba sabi ng Panginoong Yesus, pasanin niya ang kanyang krus, kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili, at sumunod siya sa akin. Diba yun po yung turo ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi, kung ang sino mang ibig sumunod. So magpapasya tayo, hindi? Magpapasya tayo. Papasya tayo. Kasi pagka ginawa po natin yon, yung tayo mismo, sigurado makakasunod tayo sa Panginoon. Pero kung ang gusto mo lang, susundin yung iyong sarili, kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, kalimutan mo ang ukol sa iyong sarili. Sabi pong ganon. Di ba? Pagka talagang susundin mo yung sarili mo, at hindi natin ipapailalim sa kalooban ng Panginoon, yung mga kagustuhan natin, ay hindi tayo makakasunod. Pinagpapasyahan po lahat yan, mga kapatid. Gusto ba ng Panginoon na maligtas tayong lahat? Kahit yung lahat ng tao. Maraming tao, ayaw nilang maligtas. Ang gusto kasi nila ay yung ginagawa nila. Kaya sabi nila, kaya pastor, ayoko dyan sa sa born again. Hindi ako malaya. Ay, hindi ka talaga lalaya. Hindi ka lalaya sa kasalanan kung hindi ka maboborn again. Kaya nga yung mga tong na born again, ang sabi po ni Apostol Pablo, pinalaya na kayo at huwag na kayong magpapaalipin pang muli. Pasya po pa rin yun mga kapatid Amen? Pinalaya na tayo. Hindi malayang gumawa ng kasalanan. Hindi ganon. Kundi pinalaya na tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Kaya dapat lang na namumuhay na tayo. Doon sa nais ng ating Panginoon. Kaya po yung salita ng Diyos, yung kasulatan, ay talagang binibigyan ng diin ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Antindi, Sabi pong ganon. Kaya nga po, di ba, pag nagbasa tayo ng Biblia,
madalas tinutuligsa ng Panginoong Yesus yung mga Pariseo, yung mga eskriba. Bakit? Kasi nga po, alam nila yung kautusan, yung kasulatan, itinuturo pa nga nila eh. Dahil sila yung mga tagapagturo eh. Kaya lang hindi nila ginagawa. Hindi nila sinusunod. Mga kapatid. Kaya kahit na alam na natin yung mga salita ng Diyos, hindi natin pinapamuhay. Ay mga kapatid, hindi po nararapat yun. Tandaan natin na ang tinatanggap ng Diyos ay hindi yung nakikinig lang, kundi yung sumusunod. Yun ang tinatanggap ng Diyos. Maraming mga ka-Christian na nagsasabi, ang daming alam sa Biblia. Ang daming alam sa mga kasulatan. Minsan nga, didibatihan ka pa nga eh. Kaya lang, alam lang. Alam lang. Pero hindi ipinapamuhay. Pero ang totoong nakakaalam ng salita ng Diyos, mga kapatid, alam niyo kung sino? Yung mga namumuhay doon. Yun yung totoong nakakaalam ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad kayo, kung pinakikinggan ninyo yung aking mga salita at sinusunod nyo ito. Hindi pinakikinggan lamang. Tingnan nyo po, pinagtibay po yan, o sinasaligan ng ating Panginoon. Ano pa po? Ang Panginoong Yesus at ang lumang tipan o kasulatan. May ilang Pariseo yung lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Mapapansin nyo, sinasabi po ng ating Panginoong Yesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan? Sabi pong ganun. So lagi niya ring binabalik sa kasulatan. Yung gustong sumilo sa kanya. Parang ganito, di ba, si Satanas, tinukso po ang Panginoong Yesus. Tapos si Satanas, gumagamit din ng di ba, na salita ng Diyos? Tapos ang Panginoong Yesus, gagamit din. Di ba? Sabi ng dyablo, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, iingatan ka, at papatnubayan ka ng mga anghel. Piruin mo yun. Si Satanas talaga, gumagamit talaga, nagpo-quote din ng mga salita ng Diyos. Pero ginagamit niya para lang yung taktika niya para madaya po tayo. Pero ang Panginoong Yesus talaga, pag gumamit, ay talagang sigurado siya sa sinasabi niya at totoo siya. Sabi ng dyablo, kung ikaw nga anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong yan. Piruin mo yan. Siyempre, gutom na gutom ang Panginoong Yesus noon. Pwede niya naman gawin yun. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi pong ganon, mga kapatid. Amen? Kaya laging binabalik ng ating Panginoon sa kasulatan. Kaya talagang ito ay pinaninindigan niya yung mga turo, yung mga aral. Dito nga po ang pinag-uusapan yung tungkol sa paghihiwalay Parang ang gustong mangyari ng mga nagtatanong sa kanya na parang okay lang, parang ganon. Okay lang na yung pamilya natin ay ganito mangyari, ganire, Pero sa Panginoon,
Iba. Eh di ba sa atin pong panahon ngayon mukhang malapit nang lumabas yung yung divorce, ano? Sa bagay, alam niyo po, sa panahon ng lumang tipan, inalaw ni Moises, po yung paghihiwalay. Alam niyo po kung ano lang yung pinapayagan dapat? Yung kapag yung isa doon ay nangalunya. Hinahayaan niya yun. Bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi pagka ang mag-asawa po, ang isa ay nangalunya, sinira niya na yung tipan. Sinira niya na yung tipan. Tapos ang masaklap pa nun, di ba, ang sakit nun, yung lalaki, halimbawa, ginagawa niya na yung gusto niyang gawin, yung babae nananatiling walang asawa, parang si Sister Christy lang. Di ba? Talagang nagtapat sa Panginoon. Okay lang kung ganun eh. Ano po, mga kapatid? At yun nga po yung dapat eh. Pero, pagka ganun nga po yung yung sitwasyon, hinahayaan ni Moises na na magkaroon ng diborsyo. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sabing gano'n, sa pasimulay, nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. At siya rin ang nagsabi, dahil dito, iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So, ibig sabihin dito, talagang dapat ang kinakasal lang mga lalaki at babae. Tapos sabi, diyan, hindi na sila dalawa kundi isa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Kaya nagkakaroon lang ng karapatan uli na mag-asawa yung yung lalaki o babae pag sila'y yung legal na na divorce. Pero ang pinapayagan noon yung sa kautusan ni Moises, yung nangalunya. O kaya naman yung kanyang pananampalataya. Iba o ayaw po nung lalaki doon sa pananampalataya. Ganito po minsan yon. Makikipag-iwalay ako sa iyo. Bakit? Kasi ayaw ko dyan sa pananampalataya. Kahit sa sa atin, pwedeng mangyari yun. Kasi ang gusto ng Diyos nga, tayo, magkaroon ng kasama na ang ating makakasama ay kapwa mananampalataya. Kaya sa atin, halimbawa sa Jesus First, inaano po yun. Ang pinapayagan kung tungkol sa pananampalataya at ganun din naman kung nangangalunya. Hinahayan, kawawa nga naman yung babae, biruin yun. Habang buhay na lang siyang ganun. Diba? Pero kung tutuusin, hindi po dapat. Kaya nga dapat, yung mga lalaki at babae na mag-asawa, anong gagawin niya? Mag-aano sila? Magtatapat silang dalawa. At paninindigan natin, yung ating mga sinumpaan bilang may asawa. Amen? Oh. Talagang pinoprotektahan ng Panginoong Yesus, Mga kapatid, laging inaano niya yung binabanggit niya yung kasulatan. 'Di ba sinasabi sa kasulatan? 'Di ba laging ganoon po? Ano pa po, Yung mga alagad ay ganun din. Sabi nga, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtuwid sa lingkod gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya pagka masunurin tayo mga kapatid, nagiging tayo? Kung tayo masunurin sa kasulatan, sa salita ng Diyos, magiging tayo? Sabi nga rito karapat-dapat. Karapat-dapat.
at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya kita nyo, di ba, pagka yung mga nagtuturo, nangangaral, alam ng mga tao kung anong buhay meron siya, hindi siya basta-basta pinaniniwalaan. Mga kapatid, kilala ko yan. Di ba yung ganon? Na ano ka agad na pipintasan. Kaya nga po sa church, 'di ba, yung paglalagay ng mga namumuno or mamumuno, kailangan walang kapintasan. Hindi naman yung perfect. Hindi 'yon. Kundi yung sinasabing walang kapintasan, kung ano yung qualification na sinasabi ron. Halimbawa, yung isa lang ang asawa, di ba? Yung ganon. Hindi mahilig sa alak, hindi mainitin ng ulo, di ba? Yung mga ganon. Hindi sakim sa pera, yung ganon. Tapos ang mga anak niya, mga mananampalataya, di ba? Sumusunod sa kanya, di ba? Kaya kita niyo po, pagka ganon, siyempre, anong maipipintas? Wala. Mga kapatid, maliban lang na, si pastor, ano yan pogi yan yun, pwede yung pipintasan. Yun, maipipintas yung ganon, Oh. Nato siya. Ano pa? Sabi pa diyan, ang mga alagad ay gayon din, pinapatunayan nila. Pinapatibayan nila, tingnan nyo, sapagkat, sabi ni Pedro, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan. Pero nyo, ang tinutukoy po ni Pedro dito, di ba, yung pagiging born again natin. Born again na ba tayo? Tingnan nyo po sabi niya, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay. Buhay po yun, hindi buhay. Magkaiba po yun. Kaya meron pong kahulugan talaga yung kudlit, saka yung mga tuldok. Kasi pag binasa mo yan na, kundi sa bisa ng buhay, iba na kaagad yung meaning. Di ba? Nag-iiba na. Kundi ang sabi, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Tapos, nag-quote siya. Saan? Sa kasulatan. Yung sa lumang tipan. Kaya ibig sabihin, yung lumang tipan, ginagamit ng mga apostol. Pinapatibayan nila yung kasulatan. Kaya sabi niya, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Sabing ganun. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Hindi siya nagbabago, mga kapatid, yung kasulatan. Hindi katulad ng tao. Ano po? Sabi pong ganon. Pero sabi po ng salita ng Diyos, tayo'y pinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung di tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, di ba? Mabobornagin ba naman tayo? Pinanganak tayo sa Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, pinapanaligan nila, pinapatibayan po nila, kung bakit nga po ba tayo naniniwalang ang kasulatan o Biblia ay salita ng Diyos. Dahil ang lumang tipan ay pinananaligan at tinuturo ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. So ito po yung dahilan kung bakit gano'n na lamang ang ating paniniwala at pagpapahalaga sa lumang tipan. Pinahalagaan ito ng Panginoon at ng mga apostol. Ito ay kanilang sinaligan sa kanilang mga pangangatwiran at pagtuturo o sa gospel at sa mga epistle. Diba yung gospel, yung four gospel, diba? Yung epistle naman, yung mga sulat ni na Pablo, at nung iba pa, mga kapatid.
So pangalawa, bakit nga po ba tayo naniniwala ang kasulatan o Biblia ay salita ng Diyos? Dahil ang bagong tipan naman, ay sinulat at tinuro ng mga apostol o kasama ng mga apostol ng Panginoong Jesus. Sila naman ang nagsulat, mga kapatid. Ano po, yung mga unang alagad o yung mga apostol ng Panginoon. Samantalang noon, di ba, yung mga sumulat ng lumang tipan, mga propeta, halimbawa po, ano po? At sa bagong tipan naman, ay etong mga alagad. So ang pangalawa pong dahilan kung bakit tayo naniniwala ang kasulatan o Biblia ay salita ng Diyos ay dahil sa paraan ng pagkakasulat at pagdating sa atin ng bagong tipan. Ang Panginoong Yesus mismo ang humirang at nagtalaga sa mga apostol at maging kay Pablo at ang sinulat nila ay mula sa kanilang karanasan at mga kapahayagan ng Panginoon sa kanila. So kaya ang kaibahan ng mga apostol at ng unang mga alagad, malaki ang kaibahan nila sa atin. Bakit? Bakit malaki po ang kaibahan nila sa atin? Yung mga apostol. Dahil ano po? Nakasalamuha nila ang Panginoon. Nakasama nila ang Panginoon. Kaya yung kanilang patotoo ay totoo. Mga kapatid. Kaya lahat ng sinasabi nila, sigurado sila. Dahil narinig po nilang lahat yon sa Panginoon. At nakasama mismo ang ating Panginoon Jesucristo. Tayo hindi. Nananampalataya lang tayo doon sa mga isinulat. Kaya atin pong pinaniniwalaan talaga, no? At dapat lang paniwala. Kaya sabi diyan, tingnan niyo pagkakaiba. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. O sino po yung salita na naging tao? Si Kristo. Ang Panginoong Yesus, di ba, sabi, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Sabi sa John 1:1, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao. So ang Panginoong Yesus, sa simula pa, nag-e-exist na siya. Bakit? Sabi, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Diyos. Tapos yung salita na Diyos ay nagkatawang tao. So ang Diyos, kasama niya na yung anak. Kasi siya yung anak eh. Siya yung salita eh. Ang anak po ay hindi nilikha ng ama. Kundi kasama na siya sa simula pa. Kasi tinuturo ng ibang mga reliyon. Katulad po niyan, pinag-aaralan po natin na may mga mali talaga na doktrina. Na si Kristo daw nilikha lang ng ama. Alam niyo po bang ang Panginoong Yesus nga ang lumikha sa lahat ng bagay? Sabi ng Biblia na walang nalikha na mga bagay kundi sa pamamagitan niya. Sa lumang tipan nga po mga kapatid, nung nilikha yung tao, ako po naniniwala ako mga kapatid na ang Panginoong Yesus ang lumikha sa atin. Tingnan niyo po ang ama ay espiritu. Di ba? Ang anak, espiritu din Kaya lang, siya ay nagkakatawang tao. Kaya po dun sa lumang tipan, mapapansin nyo, nung likha ng Diyos yung tao, kumuha siya ng alabok. Kumuha siya ng alabok. Mga kapatid. Tapos hiningahan niya. Di ba hiningahan niya? At tinawag siyang kaluluwang buhay. Sabing ganun. Sino lumikha sa atin ngayon? Di ba parang pag-aaralin nating mabuti, Kasi kumuha siya ng alabok kumuha siya ng alabok Mga kapatid Tapos nung amalikha na yung tao, di ba?
pinag-utos niya na nga, wag niyong kakanin niya. Siguro personal na sinasabi sa kanya, Adan, mayroong bunga ng puno dyan, na nakakaalam ng mabuti at masama. Huwag niyong kakanin yan. Lahat ng puno, lahat ng bunga dyan, pwede mong kainin. Kasama niya ng tao ang Diyos. Kaya nung magkasala na po yung tao, di ba? Anong ginawa ng tao? Nagtago sila. Tapos, nung marinig nilang naglalakad sa halamanan ng Eden, ang Panginoong Yahweh, di ba? Nagtago sila. So, ibig sabihin, kapeloship talaga nila ang Panginoon. Naandun. Kaya lang, bakit pastor hindi pinigilan ng Diyos? Si Eva o si Adan? Tingnan nyo po mga kapatid. Tayo po mga kapatid, tandaan nyo, hindi tayo pipigilan ng Diyos sa gusto nating gawin. Hindi tayo pipigilan ng Diyos. Kahit ano pang gawin natin sa buhay. Hindi ka pipigilan. Ang gagawin lang ng Diyos, siya magtuturo, mag-uutos. Magpapasya ka lang kung iyong susundin o hindi. Pero hindi ka hawakan ng Diyos. Ganon? Hindi ka pipigilan ng Diyos. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, hindi tayo pipigilan ng Diyos. Kasi nagsalita na siya, nag-utos na siya, meron na siyang katuruan. Magpapasya lang tayo kung susundin natin yun o hindi. Kaya lagi tayo nagpapasya eh. Halimbawa, paglabas natin dito, di ba? Yung iba pupunta saan? Sa mall, di ba? Papasya ka eh. Di ba? O kaya naman, yung iba paglabas dito, pupunta saan? Sa bahay, uuwi. Yung iba naman, sa sabungan. Ay, walang ganon. Okay, tataya sa loto kasi, Lord, patamain mo naman ako sa loto. Manalo nawa yung manok ko. Turuin mo yun, mga ganon. Asya mo yun. Gagawin mo pa sugarol si Lord. Papasya yung tao, mga kapatid. Kaya ang salita ng Panginoon, sabi diyan, ay naging tao na nirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob ng katotohanan at ng katotohanan. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya. Piruin niyo po mga kapatid, nakasama ni Juan. Si John the Beloved po yan. Si John the Beloved, yung ang sumulat niyan. Pero yung binabanggit dito na nagpapatutuo si Juan tungkol sa kanya. Ibang Juan din yan. Si Juan yan? Bautista. Ang sabi diyan, isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko, higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Sino tinutukoy ni John the Baptist diyan? Si Jesus Christ na naroon na siya. Nag-e-exist na siya bago pa siya ipanganak. Meron bang taong nag-e-exist na? Wala pa yung tao. Diyos lamang po yung nag-e-exist na wala pa yung lahat ng mga bagay. Tapos si John the Beloved, pinatutuhanan niya, nakita namin ang kaluwalhatian. Tunay na kanya bilang kaisa-isang anak. Nakasalamuhan nila. Piluin mo yun, Tapos sabi diyan, sabi diyan, at ang darating na kasunod ko higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako pinanganak. Dahil siya'y puspos na pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Tingnan niyo po
Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya'y pinakikilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Oh. Kaya kung si Jesus ay tao, bakit sinabi ng Biblia na kailan may wala pang nakakakita sa Diyos na tao? Sino lang nakakita sa Diyos? Ang Panginoong Jesus. Oh. Kaya na ipapakilala niya ang Ama. Bakit? Nakita niya eh. Tayo nga, hindi naman natin na ipapakilala yung sino mo kung hindi naman natin nakikita eh. Mga kapatid eh. Sabing ganon. So kaya pinapatutuhanan, yun po yung kaibahan ng mga apostol sa atin. Ano pa po? Sabi diyan, ang kaibahan ng mga apostol at mga unang alagad. Sapagkat binigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro. Kaya nakapagpatuto si Pedro, lakas ng loob niya na mangaral, magturo tungkol kay Kristo. Kasi naranasan nila ang ating Panginoong Yesus ng personal. Ano po? Kaya talagang totoo at tunay. Kaya, at siya'y napakita kay Pedro at saka sa 12. O bakit 12? Yung isa ay ano? Oh, mga kapatid, bakit 12? Yung isa ay nag-ano? Nag-traidor. O nag-Judas. Pero bakit 12? Patay na si Judas. Bago nagpakita. Pinalitan nino? Hindi. Si Matias. Pero ang tanong ganito, si Judas ba naging Kristiyano? Naranasan ba ni Judas na maligtas? Ha? Amen. Hello. Si Judas ba ay naging tunay na alagad? Kasama siya doon sa 12 na pinili. Pagka hindi naging alagad si Judas, nagkamali ang Panginoong Yesus sa pagkapili sa kanya. Mga kapatid, si Judas po ay inutusang mangaral din, magturo, magpalayas ng demonyo. Hindi po yun isasama doon sa 12 kung hindi naranasan na maging alagad at maligtas. Kaya lang, ba't nangyari sa kanya? Hindi, pastor, ano yun di ba? Inihula na yun na ipagkakanulo niya talaga ang Panginoong Yesus. Yung pagkakanulo, inihula yun. Ano po? Pero si Judas po, may pagkakataon pa sanang magsisi. Kaya lang nagbikti siya Ay ibang klaseng pagsisisi. Ang totoong nagsisisi, nagbabago. Kasi yung pagsisisi ay pagbabagong isip. Pwede pang magsisi at magbalik si Judas. Dahil si Pedro din ay nagkasala. Mas malala pa nga kay Judas Bakit? 3 beses niyang tinatwa ang Panginoong Yesus sa harapan pa nga, nakikita siya. Uy, di ba isa ka sa mga, ay hindi ko yan kilala, biruin mo yun. Tapos tinanong uli siya, di ba isa ka sa mga alagad? Ay, hindi ako alagad niyan, text man, namatay man. Di ba? Hindi totoo. Pero di ba sinabihan na rin siya ng Panginoon, inihula na. Tandaan mo, Pedro, bago tumila ang manok, maikatlo mo kung itatapwa. Ay, hindi mangyayari yan. Hanggang kamatayan, sasamahan kita. Di ba ganun yung takpo? Inaano ko lang, mga kapatid. Pero nung nagkahulihan na, kanya-kanya sila Di nagkaalaman na si Pedro, duwag. Yung tapang niya sa lang, sa bibig. Diba?
Kaya nung hinuli na siya, sumunod man si Pedro, pero nagpaagwat siya, sabi ng Biblia. Nagpadistansya siya. Kaya delikado yung yung nagpapaagwat sa Panginoon. Delikado pag papaagwat ka. Minsan talagang magdadalawang isip ka eh. Tanong, Christian ka ba? Isip ka. Di ba Christian ka? Iisip ka kung sasabihin mo, oo, hindi eh. Diba parang ganun po yun mga kapatid eh. Kaya pagka lumalayo ka na sa Panginoon, tapos kung ano na pinagagawa mo, tapos nakikita ng mga tao, di ba? Pag tinanong ka na Christian ka, hindi ka na makasagot ng totoo. Kasi kahit ikaw nag-aalinlangan na sa sarili mo, dahil hindi ka na namumuhay at sumusunod sa Kanya. Papaagwat ka eh. Pero pagka malapit ka sa Panginoon, mahihiya kang itatwa mo siya eh. Mga kapatid. Pero yung mga alagad na yan, napatunayan nila, pinapatunayan nila yung kaibahan nila, mga kapatid. Tapos sabi diyan, pagkatapos napakita pa siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. O siyempre, nagpatotoo din yun. Nabuhay talaga ang Panginoong Yesus. Kasi nung nabuhay ang Panginoong Yesus, napakita sa kanila, ilang araw pa siya tumigil dito sa lupa? 40 days. Kaya kung minsan sinasama yun doon, pag kami namatay, may 40 days daw. Kasi yung kaluluwa daw, naandito pa sa sa lupa. Anong koneksyon nun doon sa pagkabuhay ng Panginoong Yesus na muli, na 40 araw siyang nanatili pa rito. Anong koneksyon nung namatay, na pagka namatay, yun daw kaluluwa, sa loob ng 40 araw, ay naandito sa lupa. Hindi totoo yun, walang katotohanan po yun. Hindi yun tinuturo ng mga apostolo ng ating Panginoong Jesucristo man lang, yung tungkol doon. Ang pinag-uusapan natin, ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay at 40 araw siyang nanatili pa dito. Kaya napakita pa siya doon sa mga alagad at sa iba pa. Kaya yung mga alagad, yung unang mga apostol, ay nagpapatotoo. Natotoo, yung kasulatan. Totoo yung lahat ng sinasabi po nila. Kaya dapat lahat yung salita ng Diyos ay talagang ating pinapaniwalaan. Dahil may nagpatotoo po, natotoo lahat. Yung mga sinabi, ginawa ng ating Panginoon Kristo, yung mga kababalaghan niya, at iba pa. Pinatotohanan po yun ng lahat ng mga apostol. At nakita rin siya ni Santiago, ayan, yung kapatid ng Panginoong Yesus, at ng lahat ng mga apostol. Sa kauli-huli ay napakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang pinanganak ng di kapanahunan. Sino yan? Si Apostol Pablo. Diba? Diba si Apostol Pablo ang Panginoong Yesus, diba nung hinahabol niya yung mga Kristiyano para ikulong, patayin, pahirapan, diba? Nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanya through yung vision. Kaya nagpapatotoo siya. Na ang ating Panginoon Kristo ay tunay yung lahat ng kanyang mga sinabi at mga itinuro. So, ang paniwala din ng unang iglesia, sabing ganon, sa mga sinulat ng mga apostol. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo titinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. So, pinapatotoo ng mga church noon, yung mga unang nakatanggap, nitong mga salita ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, hindi nyo tinanggap ito mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Yung ebidensya dapat ay nakikita sa buhay nating mga sumasampalataya. Ano pa po? So yung paniwala ng unang iglesia sa mga sinulat ng mga apostol,
Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nimpa at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Yan po, ang church, sa bahay lang nagtitipon noon. Ano? Sabi, pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Wala pang ano niyan, yung Bible na katulad ng hinahawakan natin na Bible. Mga ano pa lang noon, mga scroll. Ano ba, sumulat si Apostol Pablo sa kanila, ipabasa nyo rin yan, sa ibang mga iglesia, padalan nyo, alang ganun po. So, pinapatunayan nila, mga kapatid, yung mga unang mga mananampalataya o yung paniwala ng unang iglesia tungkol doon sa mga kasulatan. At yun po ay kanilang mga natanggap, kanilang nabasa at naituro po sa kanila. So yan po yung yung mga ebidensya. Ang patutuo ng mga alagad sa isa't isa, sabi po rito, isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Kita niyo po mga kapatid, yan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So, si Apostol Pedro, tingnan niyo po pinapatunayan niya yung sinulat ni Apostol Pablo. Pinapatunayan niya, binabanggit niya Ano po? So, nababasa niya rin. Parang gano'n, Parang gano'n. Sabi niya, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. Kaya hindi pwedeng basta na lang i-interpret natin sa ating sarili, yung Biblia o yung salita ng Diyos. Nakaano na siya, nakasulat na siya mga kapatid. At eksakto na. Ang kailangan lamang po, i-apply na lang natin. Hindi yung babasahin mo siya tapos i-interpret mo sa sarili mong isip. Yung salita ng Diyos. Ay, pakahaka na po yun. At sa sarili mo na lang isip. Dapat kung ano na yung nakasulat, kung ano yung nasa isipan ng sumulat, na pinatnubayan ng banal na Espiritu, ay yun yung ating pinapahayag, tinuturo, at atin din namang ipinapamuhay. Amen? Amen? Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dapat unawain po natin mabuti mga kapatid. Ano po?